Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, nasa istorya tayo nitong si Moises na popular sa Bible. So nung panahon na ngayon guys, 'di ba? Nung umalis na siya sa Egypt bilang isang leader dahil nga nakapatay siya ng Egyptian. So nagpakalayo-layo siya. So nung may pinagawa sa kanya, 'di ba? Yung ating Panginoong Diyos. So sabi niya, may papagawa siya kay Moises, 'di ba? Ano kaya yung kayang misyon? Ano ang pinapagawa niya? So, ang pinapagawa niya, guys, ito yung na palayain, 'di ba? Palayain ng mga Israelita sa kamay at kalupitan nitong mga Egyptian. Kaya nga sabi sa Exodus, kaya sabihin sa Israelita, ako ang Panginoon. Palayain ko kayo sa pagkakaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Ehipto at ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. So medyo mabigat, di ba? Imagine mo, ordinary tao ka na lang, wala ka ng kapangyarihan. Tapos pupunta ngayon sa hari, di ba, ng Ehipto. Di ba? So parang tapos sasabihin mo, lalapit ka, na palayain mo yung mga bihag mo, yung mga Israelita, kailangan mong palayain yan. O, siyempre, ikaw hari, di ba, may lalapit sa'yo. Halimbawa, dito sa Pilipinas na lang, si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ako ngayon lalapit. So, halimbawa, sabihin natin na binibihag niya yung mga Pilipino. Kaya natin, halimbawa lang guys, halimbawa lang, mas madali yung kwento. Pupunta ako bilang ordinaryong tao. Sasabihin ko, Pangulong Bongbong Marcos, palayain mo na yung mga bihag mo. Di ba? Palayain mo na sila, pinahihirapan mo sila dahil inaalipin nyo sila. So, siyempre, ikaw bilang presidente, sino ka ba? Di ba? Gaganon mo yan. Kung ikaw si Pangulong Bongbong, presidente ko ng Pilipinas, sasabihin mo yan. So, dahil sa sinabi mo yan, lalo ko silang pahihirapan. Kaya lalo niya pinahirapan yung mga Israelita. Diba? Yung hari ng Ehipto. Pero siyempre, dahil doon, lalo siyang sinisi ng kanyang mga kababayan. Sabi nila, ikaw kasi ano pang request mo dyan? Kaya tuloy, lalo pa kami pinahirapan. Pero siyempre, di ba, dahil nga utos ng ating Panginoong Diyos yun, kailangan niya sundin. Kahit ordinaryong tao siya, babanggay niya yung hari ng Ehipto. Dahil nyo sa mga nakakulong, di ba? Mga naalipin na pinaghihirapan nitong mga Ehipto. Di ba? So, sa panahon natin yan guys, paano natin yung may hambing sa modern time natin? Siyempre wala na yun, di ba? Tapos na yung story yun. Hindi man physically naalipin tayo, di ba? Nung panahon yun. Sa panahon natin ngayon, wala na nga ganun. So, hindi man tayo alipin, di ba, na kahit na sino, pero alipin tayo ng mga kasalanan natin. Di ba? Sa kung halimbawa, adik ka, di ba? Sa una, patikim-tikim ka lang. Sabi mo, hindi, tikman ko lang. Curious lang ako paano kung ano ang visa nitong pinagbabawal na gamot na to. Hanggang sa malulun ka na, di ba? Ibibenta mo na yung rep mo, yung TV mo, ganyan kasi, di ba guys, yung mga nagiging adik, binibenta na. Yung magnanakaw naman, di ba? Hindi, barya-barya lang muna to, di ba? Ano lang, pambili ko lang ng merienda. Tapos hanggang sa nawili ka na, libo-libo na ninanakaw no, mga laas na, di ba? Mga hanggang sa naging carnapper ka na, hanggang sa nalulun ka na rin. Di ba? Yun ang mga gawain. Halimbawa sa corruption, di ba? Di, ano lang to, konti lang to, pangtulong mo lang to. Kukurap lang ako ng konti. Hanggang sa lumalaki na, di ba? 100,000 na, million na, minsan billion pa. So, nalululod. Kasi guys, mahirap kalabanin ng power
ng kasalanan o ng tukso. Di ba? Kaya kung sarili lang natin to, hindi natin ito yung kayang labanan. Alipin tayo, nakakulong tayo sa mga bisyo, sa mga kasalanan natin dinadala ngayon. Di ba? Napakalakas kasi nito. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, bumaba siya. Di ba? Hindi man natin deserving, di ba? At lalo na siya, hindi na deserving mamatay, di ba? Bumaba siya dito sa lupa para tubusin ang ating kasalanan. Hindi man niya deserving yun para mamatay para sa atin. Pero ginawa niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Di ba? Kumbaga, iniligtas tayo sa kamay ng kasalanan. Pero siya, hindi man deserving na ganun, pero ginawa pa rin niya. So, kaya tayo guys, dahil bilang isang tao, marami tayong kakulangan, hindi tayo perfecto. Siya na yung nagpuno ang ating Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. Kasi kung ang tao ay talagang nakakayanin, di ba? Yung mga problema, mga tukso na yan, mga kasalanan na yan. Eh, di sana ngayon, wala nang drug addict, wala nang magnanakaw, wala nang korupsyon. Di ba maayos sana ang lahat? Pero dahil nga powerful, di ba, ang kasalanan, eh kailangan natin ng gabay ng Diyos at tulong niya. Dahil pag wala siya, lahat tayo ay mapapahamak. Kaya patuloy lang tayong manalig, manampalataya sa ating Panginoong Yesus para paglabanan itong mga tuksong dumarating kasalanan sa ating buhay na paunti-unti lang hanggang sa malulun ka na. So bago ka pa umabot doon sa pagkalulun na yon, sa bisyo na yan, sa korupsyon na yan, o kung ano pa mga bilanggo ka ng kasalanan na dala-dala mo, ay kailangan mo ng tulong ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus. Dahil kung wala, mapapariwara tayong lahat. Kaya po ang hingin natin sa Diyos, na sana lagi tayong gabayan, hindi niya pa intilutang malulun tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Dapat maaga pa lang nakakat na natin yan sa pamamagitan ng panalangin sa ating Panginoon Diyos sa paghingi ng tulong lalo na sa ating pananampalataya. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal lang. Kung ikay maniwala, lalo-lalo na kung ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, kagaya ng diniscuss natin ngayon, ay kanyang yung kahilingan, kanyang pagkakaloob sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. At ang mga kapatid namin pinahirapan o naging alipin ng kanilang mga sakit, Lord, ipuhin niyo po. Alam naman namin walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. I-bless niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nasisira na, nagkawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Paghilumin niyo po at tipuin ang kanilang mga puso para magkapatawaran at ibalik ang magandang relasyon. Pagbigis-bigisin niyo po muli. Ganon din po, Lord, sa financial, Lord, na halos kaming lahat po ay kailangan namin. Dinadalangan namin, Lord. Lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Pinoproblema pa. Iniisip paano niya itatawid ng kanyang buong pamilya. Pambili ng baon, Lord. Panggastos sa pangangailangan ng pamilya. Pambili ng gamot. Kung ano-ano pang pangangailangan. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para mai-provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. So ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Patawarin niyo po kami sa aming kailangan at kasalanan. Amen. Thank you po.